Hello guys at welcome muli sa aking vlog. Gusto nyo bang magkwento uli ako? Itutuloy ko yung part 1 ng kwento ko dun sa... Siyempre naiyak ako dun sa mga kwento ko sa buhay ko. Yun nga, sabi nga ng bunso ko, delete mo yan. Hindi naman lahat ikinukwento dito sa Facebook. Kasi mai-evil eye na naman tayo. Ganon. Pinipilit niya akong i-delete. Pero sabi ko, anak, gusto kong maging totoo dun sa mga followers ko at sa mga sumusubaybay ng buhay ko. Gusto ko ay maging totoo ako sa kanila. Nahihiya ka ba tungkol sa nangyayari dito sa ating buhay? Sabi ko ganon. Kaya, hindi ko dinidelete. Kasi gusto ko na kayo yung maging saksi dun sa lahat ng mangyayari sa buhay ko. Ganon. Hindi pa ako ganun kasigurado kung anong mangyayari dito sa buhay ko. Pero gusto ko, unang-una, kayo yung makaalam kung may mangyayaring maganda dito sa buhay ko. Siyempre yung mga followers ko. Kasi pinasok ko yung mundo ng pagiging content creator para maging totoo sa mga followers ko. So, yan yung totoong nangyari sa buhay ko. Hindi ko ipagkakaila lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Masama man yan o mabuti man yan, ay gusto kong maging open sa lahat ng mga sumusubaybay at mga nagpa-follow sa akin. So, yun ang nangyari. Kung ano yung part 1 na napanood nyo sa video ko, lahat yun ay totoo. Meron mang mga detalye na minsan ay hindi ko nasasabi. Siyempre, yung mga nakakakilala sa akin, nasabihin, oh, hindi niya kinuwento yung tungkol sa ganito. May mga pagkakataon, siyempre, na hindi lahat ay nasasabi ko dito sa vlog ko, pero lahat ng yun na kinuwento ko ay totoo. Naniniwala ba kayo sa evil eye? Sa evil eye, hindi ko alam kung maniniwala ako sa evil eye, pero ang sabi ng anak ko, sila naniniwala sila. Kasi during that time na nakakausap pa namin yung father nila, everything is perfect. Kasi masaya kami, nakakausap namin siya, nakakapaglibot kami. Siyempre, alam naman natin na, aminin natin na siyempre, minsan ang isa sa nagpapasaya sa buhay natin ay yung pagkakaroon siyempre ng pera. Aminin natin yan. Siyempre, di ba, kapag meron kang pera or kompleto ka sa lahat ng mga panggastos mo sa buhay mo, sa araw-araw mo, everyday needs mo, walang problema, di ba? Plus na lang yung talagang healthy yung family nyo, nagkakaintindihan kayo, sobrang masaya yung ganon. Pero nung mga time na nakakausap namin yung father nila, hindi nga lang nagtagal, almost 1 year lang, talagang yung buhay namin ay perfecto. Kasi syempre nakakausap, yung mga everyday needs namin ay hindi na namin problema. Kumbaga yung puso ng mga anak ko ay sobrang saya. Ganon. At yun, siguro, sabi nila, post ka kasi ng post nung tungkol sa atin, ayan, na-evil eye tayo. Ganon. Pero hindi ako naniniwala kasi sa evil eye. Nangyari yon, naniniwala akong nangyari yon dahil hindi kalooban ni Lord. Hindi kalooban ni Lord na mabuo yung pamilya namin. Yun yung pananaw ko sa buhay. Na hindi siguro tinadhana na mabuo kami. Ganon. At kasi so much pain na talagang madami ng sakit. Yung ilang beses na nangako na uuwi, at yung mga special event sa buhay namin, like birthday, mga ganon, anniversaries, ganon. Yun yung mini-miss out niya. Yung, kumbaga, bigla siyang nawawala. Hindi ko maintindihan kung bakit niya binablock at kailangan niyang i-block yung anak niya kapag may mga special events, especially birthday. Ako kasi, bilang magulang, hindi ko kayang tiisin yung anak ko. Hindi ko kayang tiisin.
um, kapag special occasion ng mga anak ko, hindi ko sila kayang tiisin. Hindi ko alam kung bakit kaya niyang tiisin at ang tigas ng puso niya. Hindi ko alam yon kung ano yung dahilan niya. At kung ano man yung dahilan niya, sa ngayon ay bahala na siya kung anong dahilan niya. Ayun. And then, 50-50 kasi yung paniniwala ko sa evil eye. Kasi, nung time na, na nagkakaganito kami, ang sabi ng best friend ko, uy, meron akong bracelet na, kontra sa evil eye, sabi niya sa akin. Uy, ano ba yan? Ganyan. O di, binigyan niya ako, or meaning to say is, binentahan niya ako. Tapos, tigi-tigisa kami ng bracelet na para kontra evil eye. Hindi ko na alam kung nasan yung sa kanila. Basta, yun. Pero nandyan pa yun sa kanila, yung dalawa. Tapos, nitong past few days, sinuot ko yung, yung bracelet ko na yun. Tapos, ang ginawa ko, accidentally na ibulsa ko yung bracelet. And then, hindi naman siya kumawit or sumagi, ganun. Basta binulsa ko lang siya. Bigla siyang sumabog. Kumbaga, nagkahiwa-hiwalay siya. Ngayon, ang ginawa ko, nung nagkahiwa-hiwalay siya, nilagay ko sa isang jar, sa garapon. Ngayon, nakita ng bunso ko. Ang sabi niya, uy, mami, nasira yung bracelet mo? Sabi niya sa akin. Oo, sabi ko. Uy, ibig sabihin nun na natanggal na yung parang pinakasumpa. May mga ganun pa siyang mga pananaw o yung paniniwala. Ganun ba? Ganun. Tapos, sabi niya, i-trash mo na, tapon mo na yan. Kapag ka daw ganun at nawasak na yung bracelet mo ganun, ibig sabihin yung evil eye parang nawala na sa'yo, sabi niya sa akin. Ako naman, ang ginawa ko, tinapon ko talaga dun sa basurahan yung bracelet na yun na kontra evil eye. Di ganun. Basta may mga ganun kami. Minsan nakakatawa din na ganun kami na nagkukwentuhan ng anak ko. At yun, wala na yung wala na daw yung sumpa. Ganun. Ngayon naman, hindi ko alam kung kasi ako sigurado na ako na talagang yung after 16 years hindi na ako umaasa na magkakabalikan pa kami ng ex-husband ko na kahit na hinihiling ng anak ko. Maski sila naman, hindi na nila hinihiling. Ang hinihiling na lang nila ay yung sana mag-support yung tatay na kahit yung pinangako lang niya dun sa consulate ng Hawaii. Kasi nangako siya dun na magsusupport siya ng kahit na $500 a month. Pero hindi niya yun tinupad. Yun lang yung ipinapakiusap namin sa kanya na sana tuparin niya para at least makasurvive pa rin yung mga bata para makapag-aaral. Siyempre, kailangan nila yun ang support. After 16 years, diba, isang taon ka lang na nagbigay ng support mo, tapos umaayaw ka na, tumatalikod ka na. Ayun, hindi ko alam kung paano. Kasi, ang masakit pa nito, ang sabi niya sa amin nung okay pa kami, na pinipretend ko na okay kami, sabi niya sa amin, ngayon lang sumagi sa isip ko, ang sabi niya, kasi ahead sa akin yung ex-husband ko 60 years old na siya ngayon, senior citizen na. Sabi niya nung nasa 59 years old kasi siya nung nagsusupport pa siya, sabi niya, kung tutuusin nga, kung pwede ko kayong takasan, sabi niya. Pwede ko kayong takasan, kaya lang magbibigay pa rin ako, sabi niya. Pero kung nasa 60 years old na ako, kahit na habulin niyo ako, parang wala na kaming magagawa, yung ganon. Kasi senior na nga daw. Kasi last time na nagpunta ako ng DFA, ang sabi, may maintenance na daw siya, may mga sakit na siya, may mga nararamdaman na siya, ganon. Pero ang sinasabi niya is $5,000 a month nga daw yung sahod niya. Pero dun sa $400 at $500 na binibigay niya sa amin, pero hindi natutupad yun, ay sobra-sobra. Kumbaga, limos lang yun dun sa sahod niya. Ngayon, ang sabi niya dun sa consulate sa Hawaii, na yun nga, may mga sakit na din siya, ganun. Tapos, yung sinasabi,
yung dineclare niyang sahod niya is hindi na ganon kalaki, ganon. Kasi nga, syempre, naghahabol na kami ng, um, ano niya, ng support. Yun. Tapos sabi niya, um, pag 60 years old na daw siya, kahit na paghabol kami ng support ay hindi na kami makakahabol, yung ganon. Pero hindi ko pa rin alam, hindi ko pa sure. Syempre, gusto ko pa rin tanungin kung meron o wala. Kung sa 60 years old siya ay hindi na namin pwedeng habulin yung support ng mga bata, ganon talaga. Hindi na namin siguro ipipilit, pero syempre, ang gusto lang naman namin ay makonsensya siya. Dahil ang tagal na panahon na hindi siya nagbigay sa mga bata. Tapos, tatalikuran niya pa. Ang pinakamasakit doon ganito, okay lang sana magbigay siya pa konti-konti. Ang problema is, bakit kailangan niyang i-block? Wala namang ginagawang masama sa kanya yung mga bata. Bakit niya i-block? Ba't ayaw niyang kausap? Okay lang na ako ay hindi niya kausapin. Huwag kaming mag-usap, okay lang. Ala naman din akong nagawang kasalanan sa kanya. Okay naman kami nung last time na nag-usap kami. Tapos, yun nga, bakit niya binlock? Maraming mga nagsasabi, mga friends ko na nakakausap ko, syempre, ang tagal ko kasing hindi nag-rant. Ang tagal kong kinimkim. Ang tagal kong hindi sinabi. Kumbaga, ngayon yung panahon na to, ito na talaga yung parang hindi ko na kaya. Kailangan kong sabihin kasi pag di ko sinabi, talagang sasabog ako. Kaya, ngayong mga panahon na to, nagkaroon ako ng lakas ng loob para mag-rant dito sa Facebook. Marami sigurong magsasabi sa inyo na bakit dito sa Facebook, bakit hindi ko kayanin mag-isa yung problema ko. So, ito lang yung tanging paraan ko para makapag-rant at the same time ay maipaabot sa kanila kung ano yung gusto kong sabihin. Kasi pag pumunta ako sa DFA Consulate, limit lang yung gusto kong sabihin. Hindi ko maipapaliwanag doon sa consulate yung mga gusto kong sabihin. At least dito, kapag napanood ng mga kamag-anak niya at napanood niya, at alam ko naman na sinusubaybayan nila yung Facebook ko araw-araw, mapapaliwanag ko yung gusto kong sabihin. Ngayon, sa mga sinasabi kong ito at hindi pa rin maliwanag sa kanila, okay lang. Ganun talaga. Kailangan kong tanggapin. Sa ngayon, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Hindi ko alam kung paano uli magsimula sa buhay o kung paano kumita ng pera. Dahil takot ang nararamdaman ko ngayon ay takot na takot talaga ako na magutom yung mga anak ko. Takot ako na wala akong maibigay. Mas lamang yung kaba kaysa sa kahihiyan. Kaya pinili kong magkaroon ng kahihiyan. Nakakahiya yung mga ginagawa ko. Pero mas pinili ko na maggawa ng video dito sa Facebook para maiparating sa kanila na at least mag-support ka naman kahit konti. Para lang hindi maging kawawa at hindi magutom yung mga bata. Messages. Ang daming messages ng mga anak ko sa kanya, sa mga kamag-anak. Walang response. Hindi nagre-reply. Nagre-ring lang. Kahit ako, nagbe-message na ako na ano ba nangyari, pakisabi naman na mag-support siya kahit konti. Laging nagmamakaawa. Mula September 21, 2024, hindi lang ako nagsasabi at ngayon lang ako nagsabi, pero the whole year from 2024 ay nagmamakaawa kami sa support. Hindi yun may kusang bigay kapag okay kami at kapag hindi ko alam kung bakit maiinitin yung ulo. Kapag meron siyang hindi nagustuhan at wala namang kabagay-bagay at wala namang kadahi-dahilan, yun, biglang nagbablock. Pero nitong nakaraan, hindi ko alam, ang ayos pa ng usapan. Ayos yung usapan nila ng mga anak niya, pero biglang binlock. Mami, hindi na nagde-deliver yung message. Mami, hindi na namin ma-call si Papa. Sabi nila, 2 to 3 months lang yan. Ganun.
Ganon kasi sanay na sila na 2 to 3 months may sumpong, tapos bigla na lang mag-a-unblock, tatawag. Naguguluhan kami sa setup na ganon, hindi namin maintindihan. So nag-decide ako na wag na lang, tama na, mag-support ka na lang, okay na yun, wag nang umasa. Kasi paulit-ulit ka lang ang sasaktan ko. Kung aasa ka, paulit-ulit kang masasaktan, paulit-ulit kang mabibigo. Yun yung pinakamasakit doon, yung umasa ka pa nang wala ka nang inaasahan. Kaya nag-rant ako dito. Ito talaga, sabi nga nila, 16 years? 16 years kang naghintay. Kasi talagang hindi ako nag-entertain. At least wala talaga. Hindi sumagi sa isip ko na minsan gusto kong gumawa ng, kasi minsan hindi naman tayo perfecto eh. Gusto nating ano kaya kung ganito, ganyan. Pero mas nananaig sa puso at isipan ko na hindi ko kayang gawin. Nakukonsensya ako. Pero gustong-gusto ko nang gawin. Gustong-gusto kong ituloy. Pero hindi kaya ng konsensya ko. Lalo na kung meron akong masasagasaan na tao. Lalo na kung meron akong masisirang pamilya. Ayoko. Ayokong gawin. Ganon yung konsensya ko. So, ang sabi ko nga sa sarili ko, kung papasok ako sa relasyon ulit, doon na lang sa tatay ng mga anak. Para at least, magkaroon uli ako ng anak, hindi na magkaibang apelido. Yung mga ganon. Pero hindi naman ako, wala akong sinasabi, o hindi ako against doon sa mga magulang na nagkaroon ng ibang anak sa ibang lalaki. Hindi naman ako ganon. Kasi ako hindi rin ako perfecto. Meron din akong karumihan sa sarili ko. Meron din akong bahid ng dungis sa pagkatao ko. Hindi ako perfecto. At naniniwala akong wala namang perfectong tao. Lahat tayo nagkasala at nagkamali. At dapat natin tanggapin kung ano yung mga pagkakamali natin yun. At ako ay tumatanggap ng pagkakamali. Sa mga nagawa kong pagkakamali, nagsisisi ako sa mga nagawa ko na yun. Ngayon. At yun nga, hindi ko alam kung ano yung magiging susunod na buhay ko. Dito ayokong magsalita ng patapos na ayoko nang mag-asawa, ayoko nang pumasok sa relasyon. Kasi for the past 16 years, ang sabi ko, kung mag-aasawa uli ako dun sa tatay ng mga anak ko, hindi ako tatanggap ng iba. Pero may nangyari na lagi kong ipinagpe-pray kay Lord na, Lord, sabi ko, kung hindi man po nyo itulot o iadya na magkabalikan at mabuo yung pamilya namin, ay tanggap ko kasi mas gusto ko at mas lamang yung plano mo. Mas gusto ko yung plano mo para sa amin. Ayoko kasi na ng plano ko. Dati kasi plano ako ng plano. Ako nagpaplano sa buhay ko. Pag may ginusto ako, sige. Hindi ko pinag-iisipan. Hindi ko pinapanalangin. Hindi ko pinagdadasal. Pero ngayon, natuto na ako. Lahat ng mga plano ko sa buhay, kinukonsulta ko muna sa Lord. Sabi ko, Lord, sana kapag ka may ayaw ka na mangyari sa buhay ko, hadlangan mo. Huwag mong papayagan. Lagi kong sinasabi yun. Kung hindi mo ko laoban, huwag na lang. Dahil mas gusto ko yung inaalaw niya ako sa mga bagay na gusto niyang mangyari sa buhay ko. Ayoko nang ako lang yung nagpaplano. Gusto ko yung plano ni Lord. Gusto ko na
dalin mo ko dun sa tamang daan. Kasi matanda na ako, 46 years old na ako. Ayoko nang magkamali. Pero kung hindi dumating yung tamang tao na makakasama ko, kasi syempre ako, matanda naman na ako, 16 years nga, nakaya ko na single, ngayon pa kaya. Pero hindi ko tinutuldukan kung meron man. Hindi pa kasi ako sigurado. Nangyari kasi na meron akong nakausap. Hindi ko alam kung kailangan ko pang sabihin. Meron akong nakausap at meron akong nakakausap. Pero hindi ako ganun kasigurado. Hindi pa ako sigurado. Pero ito lang yung sinisigurado ko. Hindi ako sigurado sa kanya kung magiging okay kami. Pero ito lang yung sinasigurado ko sa inyo, guys. Hindi siya Pilipino. Ayan, hindi siya Pilipino. Yun yung doon sigurado ako na hindi siya Pilipino. Pero yung magiging okay kami, yun, hindi ko sigurado yun. Ayun. Pasok mga marites. At gusto ko maging saksi kayo sa lahat ng kwento ng buhay ko. Ipag-pray nyo ako, samahan nyo ako, at ipag-pray nyo ako na maging okay kami. Evil eye, I don't care. Kung may totoong evil eye man. Shoo. Shoo. At mas naniniwala ako kay Lord na poproteksyonan niya ako. At i-cover niya ako ng kanyang protection. Kung ano man yung gusto niyang mangyari sa buhay ko. Kung hindi papala rin, okay lang. Kasi lagi nating tatandaan at lagi nating iisipin na kaya hindi inadya ng Panginoon, kaya hindi itinulot na mangyari sa atin ng Panginoon dahil may mas maganda siyang plano at ayaw niya tayong masaktan. Pag hindi niya binigay, ibig sabihin hindi karapat-dapat, hindi nararapat. Baka kasi masaktan lang tayo. Ganon yung pananaw ko ngayon. Hindi na ako na, ay bakit di mo binigay? Nakakausap ko na tong tao na to, pero bakit hindi mo binigay? Bakit? Ganon. Wala na akong bakit. Kumbaga naging mas masunurin na ako sa kanya. Every Sunday, hindi ko naman sinasabi na palasimba, maka-Diyos. Hindi talaga ako pumapalya kahit anong mangyari. 6 p.m. ang mass. 4 p.m. pa lang gumagayak na ako. Ganun ako ka-excited. Ganun ako ka-sabik na gusto ko ay 5:30 pa lang ay nakaupo na ako at naghihintay. At pinapakain ko yung kaluluwa ko. Hindi lang kasi tayo nabubuhay talaga. Hindi lang ang katawan ng tao yung kailangan pinapakain. Yung ating kaluluwa ay pinapakain din natin. Nung na-inlove ako kay Lord, okay na. Kahit ang hirap ng buhay, parang magaan. Ganon yung paniniwala ko. Naging magaan. Noong may hanap buhay ako, aminado ako, lahat ng luho, lahat ng mga gusto ng mga anak ko ay naibibigay ko. Kahit anong pagkain, mabibili namin. Meron pa kaming business. Pero, minsan nakakalimutan namin magsimba, hiwa-hiwalay kami, ganun. Yun yung kaibahan. Ngayon kasi, yung hindi ganun kadami o sobra yung pera. Pero, may time kami sa isa't isa, may time kami
mag-church sabay-sabay, at ah, mas nakakapag-usap kami. Yun yung mahalaga sa akin. Isang kayamanan na kasi yun para sa akin, na makapagsimba kami every week, tuwing linggo. Masaya na ako dun. Mas magaan ang buhay namin dahil may pera kami noon. Mas, ibig sabihin, mas nakakaluwag-luwag. Magkaiba kasi yung nakakaluwag-luwag sa buhay kaysa ngayon na magaan yung kalooban. Magkaiba kasi yun. Noon kasi wala kaming ganun, wala kaming spiritual life. Ngayon kasi more on spiritual kami, ganun. Hindi ko alam kung tama po yung mga sinasabi ko, i-correct me. Correct me if I'm wrong. Ayun. At tungkol sa evil eye, kaya ayoko munang magkwento kung hindi pa nangyayari at hindi pa dumadating yung time na yun. Gusto ko munang i-prove, gusto ko munang siguraduhin. Ayun. Gusto ko munang siguraduhin kung gusto ko talaga sigurado na bago ko ako mag-post or bago ko sabihin dito sa account ko, dito sa Facebook, kung totoong-totoo na at sigurado na. Kasi walang kasiguraduhan yung buhay. Minsan, eto na, hawak mo na. Pero kinabukasan, hindi pala. Yun yung natutunan ko na hindi mo hawak yung sitwasyon at pagkakataon. Lahat yan ay nababago. Pero naniniwala ako na kay Lord na basta nasa tamang landas ka lang, kayang-kaya niyang baguhin ang buhay mo sa isang pitik. Doon naniniwala ako doon. Kaya kahit anumang mangyari, mas pipiliin kong maging mabuting tao. Hindi ko naman ako perpekto. Hindi ko sinabing mabuti akong tao. Pero yung pananaw ko kasi, yung pagiging mabuting tao ay ginagawa mo yung obligasyon mo sa mga anak mo. Kinakapos, kinukulang, pero binibigay mo yung best mo para sa mga anak mo. Yun yung pinakamahalaga sa akin. Yun yung way ng pagiging mabuting tao ko. Pagiging mabuting nanay. Yun yung pinanghahawakan ko ng pagiging mabuting tao. Yung pagiging mabuting ina para sa aking mga anak. Na kahit na may dumating man sa buhay ko, hindi ko sila pababayaan. Yun yung pinaka sa puso ko. Hindi ako magulang na kaya kong tiisin yung mga anak ko. Hindi ko kayang layuan, i-block, at hindi kausapin yung mga anak ko. Yun yung gusto kong matutunan ng tatay ng mga anak ko. Na hindi mo kailangang maging matigas na puso. Kahit anong nangyari sa atin dalawa, mga anak mo, kausapin mo. Hayaan mo silang magpahayag ng nararamdaman nila sa'yo. Hayaan mo silang magsabi sa'yo. Hayaan mong kausapin ka nila. Wag na ako. Okay na ako. Sila na lang. Yan yung pinagmamakaawa ko sa'yo. Kausapin mo silang dalawa. Ako naman, wala na tayong pag-uusapan tungkol sa ating dalawa. Pero, willing ako na mag-usap tayo basta tungkol sa kanila. Wala pa kaming usapan ngayon, hindi pa kami nag-uusap. Pero sana dumating yung time na kausapin mo yung mga anak mo. Ibigay mo yung nararapat para sa kanila. Incoming grade 10 ang bunso mo, and incoming grade 12. Mag-i-enrollment na uli.
grade 10 and grade 12 parehong graduating student yan. Alam mo na malaki pa ang gastos niyan. Alam mo na madami pang pagdadaanan yan. Pero madali lang hintayin kung nasa puso mo na gusto mong suportahan sila. Madali lang hintayin. Hindi mabigat at magiging madali para sa'yo kung sila ay taos-puso yung pagsuporta mo sa kanila. Magiging madali ang lahat. Pagtulungan nating dalawa. Hindi ko naman ipapa-shoulder sa'yo. Kasi sabi nga ng iba, dapat nga humingi ka pa ng sweldo mo para alagaan yung mga anak mo. Yung mga ganon. Pero hindi, syempre nanay ako eh. Yung alagaan yung mga anak ko ay karapatan ko yun at obligasyon ko yun. Obligasyon ko bilang nanay na bantayan at alagaan yung mga anak ko. At sana napapanood mo yung video ko na to para kurutin yung puso mo para sa mga anak mo. Ilang taon mula ngayon, sana makita natin din silang successful. At sana maipagmalaki ka nila na tatay ko yung nagpaaral sa akin. At mga anak ko yan. Sana hindi mo ma-miss yun. Sana wala kang pagsisihan. Kasi hindi na tayo pabata, patanda na tayo pareho. Sana wala kang pagsisihan. Sana umpisahan mo ng bumawi sa kanila para hindi maging huli ang lahat. Yun lang. Kasi kung sisisihin mo ko kung bakit ganito, bakit ganyan, kasi tumigas na yung puso. Kaya ganun. At darating yung panahon na hindi lang naman kami ang mangangailangan sa'yo. May pagkakataon na magiging kailangan mo din yung mga anak mo. Hindi ako. Hindi na sa akin. Sa mga anak mo na lang. At ayun. Yun lang yung gusto kong sabihin. At sa mga nakakapanood po ng vlog ko na ito, hindi po ito patungkol sa inyo. Hindi po ito patungkol sa kahit na kanino man. Ito ay patungkol dahil mas lamang po ang takot ko na mahirapan at magutom yung mga anak ko kaysa sa mahiya ako. Baliwala po yung pagiging hiya o yung kahihiyan ko. Mas lamang po yung kinabukasan nila. Hindi po kasi ako makapag-explain sa DFA. Hindi ako makapag-explain sa consulate ng Hawaii. Hindi rin po ako makapag-explain sa dapat kong paliwanagan. Dito ko lang po pwedeng ipahayag at makagawa ng video. At alam ko kasi na mapapanood nila to at alam ko na ipo-forward sa kanya to dahil araw-araw namang nakasubaybay sila sa buhay ko. Kasi nga nung time nga na naglibot ako dun sa pamangkin ko sa Manila for some reason, ang sarap daw ng buhay ko. Hindi naman talaga masarap ang buhay ko eh. Ginagawa ko lang komportable yung buhay ng mga anak ko. Hindi ko sila ginagawang kawawa. Alam ng mga tao na hindi ko ginagawang kawawa ang mga anak ko kahit na walang-wala na kami. Gumagawa ako ng paraan para sila ay maging komportable ang buhay. Ginagawa ko yung the best para sa kanila kahit walang-wala na kami. At yung issue pa tungkol dun sa iPhone 17 ng pamangkin ko. Hinawakan ko kasi yung cellphone niya, and then na-post dun sa Facebook. Alam mo naman yan. Minsan, for the vlog,
or minsan nagyayabang, pero talagang hindi sa akin yung iPhone 17 na yun, sa pamangkin ko yun. At na-shock silang lahat na bakit ako naka-iPhone 17. Kahit naman naka-iPhone 17 ako, kung totoo mang naka-iPhone 17 ako, at ang sinasabi ng mga kamag-anak niya ay bakit naka-iPhone 17 ako, alam na alam mo naman na hindi naman ikaw ang nagbigay doon. Para sa kaalaman ng lahat, yung mga cellphone ng anak ko ay galing po sa tindahan yon na pinagbentahan namin. Wala pong ambag yung tatay nila doon. Lahat po ng cellphone na binili namin ay galing sa tindahan. Hindi po galing kay Josie. For your information po. At kung nakita man ng kamag-anak mo na na-spot nila na hawak ko ang iPhone 17 na pag-aari ng pamangking ko, eh ano naman, alam mo naman na hindi ka nagbigay ng ganong halaga. Alam na alam mo naman kung ano lang yung binibigay mo. Bakit ka na-shock? Bakit mo hinayaan na siraan kami, eh okay lang sa'yo? Dapat ang ginawa mo doon, hayaan mo sila, baka naipon niya. Hayaan mo sila. Maganda nga yun at maganda yung buhay nila. Dapat maging proud ka na masarap ang buhay namin. Dahil unang-una, nagbibigay ka naman ng pera sa amin noon. Nakakapagsustento ka. Dapat maging proud ka. Hindi mo hinayaan na siraan kami ng mga kamag-anak mo. Yun yung totoo doon. Ang hirap kasi sa'yo, kapag siniraan ako ng kamag-anak mo, pumapayag ka. At pag may lumapit sa'yo na ibang tao, noon, kaya lagi kaming nag-aaway niyan, kapag siniraan ako ng ibang tao, naniniwala siya. Samantalang noon, na may nanira sa kanya, hindi ako naniwala. Agad-agad sinabi ko sa kanya. Kasi, unang-una, ang magiging kakampi mo dapat yung asawa mo. Unang-una, kailangan loyal ka sa kanya. Pagka may naninira sa kanya noon, hindi ako naniniwala. Sa kanya ako nagtatanong. At kapag in-explain niya, okay na sa akin. Pero siya hindi. Kapag may nanira sa akin na ibang tao noon, yun nga yung evil eye, naniniwala na siya. Sinisiraan ako ng pamilya niya. Of course, sisiraan ako. Kasi, yung mga hinahawakan nilang mga bahay ngayon at sasakyan, baka naman nga sa amin mapunta kung magkakabalikan kami. Siyempre sisiraan ka. Sana mag-isip-isip ka. Pero hindi na yon ang nasa isip ko. Dahil wala na akong interest doon. At hindi ko naman talaga ini-interest yun. Yun lang na mag-support ka sa anak mo. Gusto ko lang na ipaliwanag lahat sa'yo na sana maliwanagan ka sa pagkakataon na ito. Pero yung mabuo yung pamilya natin ay hindi ko na inaasam yun. I-support mo lang yung mga bata. Kahit konti, kahit konting limos. At bago ka man lang mawala sa mundo, nakabawi ka sa kanila. Mas masakit kasi kapag naghihingalo na tayo, meron pala tayong hindi nagampanan sa mga anak natin. Pero ako kasi, kahit na mamatay ako sa sandaling ito, masasabi ko sa sarili ko na hindi ako nagkulang sa mga anak ko. Naibigay ko lahat sa kanila at naalagaan ko sila. Ikaw, masasabi mo bang naalagaan mo sila? At naibigay mo ba yung nararapat para sa kanila? Tanungin mo din yung sarili mo, baka sakaling matauhan ka. At pasensya na po sa lahat ng mga nakaalam pa ng video na ito. Kung pinanood nyo man po, ay pasensya na po kayo. Kasi hindi ko po intensyon na pati kayo ay makapanood ng video na to. Hirap lang po kasi kung ipaabot yung mensahe ko sa kanila. Kaya ako po ginawa yung video na to. Yun po. At kung meron man pong
At nananawagan nga po pala ako kung meron man pong makakapanood ng video na 'to na nakakaalam or nakakakilala po sa parang hindi ko alam kung ano yung tawag. Wait lang po. Ayun po, kung meron man po dito na nakakakilala sa consular ng DFA, kasi po nagpunta ako sa consular ng DFA sa may Pampanga po yata yun, or ayun, dun po kasi ko una, pangalawa o pangatlo po na lumapit ng tulong tungkol po sa support ng mga bata. Si Sir Nilo po. Kaya lang, si Sir Nilo naman ng consular ng DFA ay hindi po nakikipag-coordinate sa akin. Pag tinatawagan ko po, ay kinakat po yung linya. Tapos tinry ko naman din po na makipag-ugnayan kay Sir yung consulate po ng Hawaii. I-mention ko po dito yung pangalan ng consulate ng Hawaii kasi tinry ko din pong makipag-ugnayan sa kanya, kaya lang po hindi pa niya nasa-seen yung message ko. Ayun po, bagong consular ng Hawaii po yun, kasi dati ang consular po ng Hawaii ay si Sir Hermogenes Cayabyab. Siya po yung kausap ko dati, si Mr. Hermogenes Cayabyab, kaya lang nag-resign na siya. Ang pumalit po ay si Sir Arnold po. Basta i-mention ko po kung ano po yung pangalan nun, kung sino man po yung nakakakilala sa kanya, baka po pwede nyo akong matulungan tungkol po dito. Ang gusto ko po kasi ay yung support po nung tatay ng mga bata ay maging regular ayon dun po sa pinirmahan niya. Kasi po paulit-ulit kasi ako na nagpupunta ng DFA, pero po pwede akong magpunta ng DFA kahit saang DFA dito sa Pilipinas po. Mapapampanga man yan, Mapamanila man yan, Mapabulacan man yan, po pwede naman akong pumunta at mag-report doon. Kaya lang po ay syempre mag-aaksaya po ako ng pamasahe at saka oras. Kaya po nananawagan po ako kung sino man po yung nakakakilala po ng ng consular po ng Hawaii at mga officer po sa DFA po, baka po pwede nyo po akong matulungan para hindi na po ako mamasahe na papunta doon. Kasi po kailangan po na masabi ko rin po at makipag-ugnayan din po ako doon na hindi po naging regular po yung support sa mga bata. Kasi ang papakiusap ko po sana, yung ma-monitor nila, yung hindi sobra, hindi kulang, yung sakto na lang po na na support sa mga bata para makapag-aral din po sila. Yun lang po yung gusto kong iparating. Sana po matulungan niyo po ako kasi ngayon wala po akong trabaho sa ngayon. Dumidiskarte lang ng kung ano-ano para lang po kumain din kami araw-araw. May mga yun po, dinidiskartehan ko lang po at sa tulong po ng mga kamag-anak at mga kapatid ko, kaya lang din po kami nakaka-survive everyday. Ayun po. Kaya ayun po, nananawagan po ako kung sino man po yung nakakakilala ng consular ng Hawaii. Ayun, yung consulate ng Hawaii. Mention ko po dito. At kung may nakakakilala po ng administrative officer po ng DFA, sana po matulungan niyo po ako para po maging legal po lahat po. Yun lang naman po yung gusto kong mangyari, yung maging legal na lahat. Dati natatakot ako na mag-mention dito sa Facebook ko kasi po gusto ko pa talagang mabuo yung pamilya namin at ayoko pa siyang magalit. Ayokong magalit siya sa amin. Kasi ganun nga, kapag nagagalit siya, binablock niya. So, hindi na ako natatakot doon. Sa ngayon, nawala na yung takot ko na i-block man niya o ano. Ang gusto ko lang ay maging legal po. Maging legal na lang yung pag-support niya sa mga bata. Ayun po. At update ko po kayo sa mga susunod na mangyayari at ipaparating kung ano po yung mangyayari at kalalabasan ng video na to. Gusto ko po ay nandyan kayong nakasubaybay at gusto ko po na
mm, na maging transparent po sa mga nanood at nagsusubaybay pa rin sa akin. Ayan, hanggang sa susunod po na update natin, at maraming maraming salamat po sa mga nanood. Pero ito po ay hindi patungkol sa kahit na kanino man. Ito po ay mensahe ko, inuulit ko po, ito ay mensahe ko dahil hirap ako na magparating ng mensahe ko dun sa DFA, Consulate ng Hawaii, at dun po sa dapat pong hatidan ng mensahe na ito. At maraming maraming salamat po, at God bless you all.